magandang umaga po sa ating lahat. Magandang gabi po dito sa Canada. At hindi ko po alam kung anong oras po sa ibang panig po ng mundo. Sige po, para tayo po ay makarami. Tayo po ay mag-uumpisa na sa ating pag-aaralan ngayong umaga. I'll just set my timer po para baka kung ako ay sobrang nabigas, hindi ko na napapansin ang sakot. Okay? Yan. Praise the Lord. At bago ang lahat, binabati ko po kayo mga kapatid ng magandang bagong taon. Tayo po ay nakailang araw na po, lumipas na po ang ilang araw sa ating pong bagong taon na 2024, So, alam ko po sa pagharap natin sa bagong taon ay sinisigurado kong hindi natin alam kung ano ang meron na naghihintay sa atin. Agree po mga kapatid? Siguradong hindi natin alam kung ano ang meron na naghihintay sa atin, kung anong klaseng pagsubok ang darating sa iyo personally, sa kaibigan mo, sa pamilya mo. Wala pong nakakaalam, mga kapatid. Meron po bang nakakaalam kung ano ang masusubukan sa iyong buhay, sa mga darating na araw, o kahit po mamaya, hindi po natin alam. Tama po. So, hindi rin po natin alam, kasi ang buhay hindi lang naman po lahat pagsubok. Diba? Ang buhay natin ay punong-puno ng maraming pagpapala. Kahit po yung mga pagpapala na darating sa atin sa bagong taon na ito, hindi rin po natin nalalaman. Ang mga pagpapala na ilalaan ng Diyos sa atin, katulad po siguro ng kagalingan sa malubhang sakit ng iyo, o kaya ang iyong mga kaibigan, mga mahal sa buhay. Hindi mo rin alam kung anong, ano nga ba itong pagpapala na darating sa'yo? Malay natin, itong taon na ito, o sa bukas makalawa, ay ang paglaya mo na pala, kapatid. Papalakpak sila. Hindi po natin alam. Okay? Yung iba naman, hindi, maganda po na iniisip natin na ang Diyos ay mahabagin. At siya po ay ever ready na nagbibigay ng pagpapala sa atin. Ang ano lang po ay hindi nga talaga natin alam kung paano, kung ano yung pagpapala. Malay natin pala, biglang umulan ng maraming pera, Sino ang may gusto ng maraming pera para magbayaran na kung anong dapat bayaran? So, pati rin po ang mga yon, mga kapatid, kahit pagsubok man, mga pagpapala man na darating sa ating buhay, hindi po natin alam because nobody knows what is ahead of us. Nobody knows about the future maliban lamang sa ating Panginoon. With God, I believe na aayon po kayo sa akin. With God, we can be certain of the uncertainty of life. Ibig sabihin mga kapatid, sa piling ng Diyos ay mayroon tayong katiyakan sa walang katiyakang buhay na kinalalagyan natin. When I said certain, that means kumpiyansa tayo. Sa Panginoon, we are sigurado. Sa piling ng Diyos ay maaari tayong magtiwala sa walang katiyakang buhay. Kababanggit ko lamang mga kapatid. Hindi natin alam what are the things that are coming in our lives, the trials and the testings na haharapin natin, pati na rin po mga kapatid, ang mga pagpapala na tatanggapin natin. Siguro na makaganda lang na sa side ng pagpapala. Pero ang buhay nga naman natin ay hindi rin, it is makulay po, mga kapatid. May mga pagsubok, may mga pagpapala. Ang kasiguraduhan po natin sa pagharap po natin ng bagong taon, 8 na po dyan sa inyo, kami dito ay January 7 pa lamang po.
Pero nakaharap na po tayo at maraming araw pa ang darating. But there is one thing na pwede tayong sigurado mga kapatid. Ito ay sa mga pangako na ibinigay ng ating Panginoon sa atin. So, instead of approaching or instead of making yourself or promising yourself this new year in the form of New Year's resolution, diyan po magaling ang mga Pilipino. Pag sinabi natin ay bagong taon, pinapangako ko sa sarili ko na hindi na ako magtataray. Yan. Paglabas ko dito sa bilanggo, pinapangako ko hindi na ako magtataray para makapag-boyfriend na ako. O kaya para makapag-girlfriend na ako, hindi na ako masyadong mayabang. Yan. Marami tayong pangako, mga kapatid, sa ating mga sarili. Pero tignan natin, sa ating kakayanan, kapag nangako tayo, kasi tayo mga kapatid, marami tayong kahinaan. Ang tao, madaling nagbabago yan. Mayat-mayat, mabait. And then later on, maging masungit. Okay? Mayat-mayat, okay. Pero later on, hindi ka naman okay. So, instead of approaching or promising ourselves na magbago, sasabihin natin sa ating mga sarili, pinapangako ko sa sarili ko. Yan. Hindi tayo mga kapatid magtatagumpay kapag nangako ka lang sa sarili mo. Dapat tayo mga kapatid, bakit hindi na lang po tayo mag-focus sa mga pangako ng Diyos na sigurado? Yon. Tandaan natin mga kapatid, if you're going to promise to yourself to change, I am not discrediting that because that will become your, parang nag-uudyok sa'yo to do change. But hindi po ito mabisa, hindi po ito sigurado. Pero ano ang sigurado na haharapin natin? Ano yung sigurado na ating matatanggap ang pangako ng Diyos? Sa Romans chapter 8, verse 28, ang teksto na ito sa Biblia mga kapatid, kumbaga sa isang linya ay gas-gas na sa mga taong nasusubukan, sa mga taong hindi alam kung ano ang darating sa kanilang buhay. Ito yung palagi nilang, parang yung karamihan pa ay naging life verse, parang naging comfort verse, parang naging ito yung kapitan, no? Parang kapitan na ito ng isang tao kapag ang isang tao ay nasusubukan sa mga pagsubok sa buhay or walang katiyakan sa buhay. Pero meron po tayong mapag-aaralan sa umagang ito mga kapatid na pwede natin panghawakan. Sabi ko kanina, huwag tayong mangako sa ating mga sariling kakayanan, sa ating mga sariling buhay. We don't promise to ourselves. We cannot rely on our own promises, pero sa pangako ng Diyos. Okay, paano, Pastor? And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who had been called according to His purpose. Ito, I would like to see the expression ng ating mga nagwagwapuhan at mga naggagandahan, no? Na mga kapatiran dyan sa Pilipinas, kasama na ang mga wardens and officers at ang aking mga kapatiran sa ibang lupalop ng mundo. Ang sabi po ng salita ng Diyos that, and we know, ibig sabihin nun, we are not guessing. We are told something that we can know. Tagalogin ko, hindi po tayo nanghuhula. Hindi rin po ito sikreto. Ipinaalam na po sa atin ng Panginoon. Okay? And we know, diyan pa lang, meron na po tayong kasiguraduhan. And it is good thing to know something that you know. Ano nga ba itong alam natin? Siguro sa iba ay hindi pa nila nalalaman, but the moment we read this verse, we are not guessing anymore. This is the promise of God. Now, generally,
we know that every aspect of our lives, sa buhay natin mga kapatid, God, our whole being, ang kabuuan ng ating buhay, nasa kamay ng makapangyarihang Diyos. That God is sovereign. He is in control of everything. Alam niya ang umpisa at alam niya ang katapusan. Alam niya lahat. He is all-knowing. He is powerful. That one thing we know in general. Amen? Alam natin na makapangyarihan ng Diyos, kaya nga tayo nakikinig ngayon. Kasi meron tayong inaasahan. And that generally, I know. And that also you know. Alam natin ng Diyos, no? Alam din natin na ang Diyos ay gusto niya ng kaligtasan ng bawat isa. 2 Peter chapter 3 verse 9, I only have few verses sa ating lahat, para sa ating lahat. In 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slow in keeping His promise. Hindi po, no? Hindi po mabagal ang Diyos na ipapatupad ang kanyang mga pangako, as some understand slowness. Kasi ang tao, they have already compartmentalized the things that they would like God to do for them. Minsan kasi parang sa isip natin, oh God, Lord, ito yung hinihingi ko dapat ganito. Kumbaga, ikaw na mismo ang sumasagot sa gusto mong mangyari, sa gusto mong oras. But the Lord, kung maunawaan lang natin, ang Panginoon, ibibigay niya ang mga bagay, the things that we need, the time that He wanted to give it to us. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Okay, thank you, Sister Hannah. Now, ang pangako ng Diyos na alam natin in general, una, and I know, na ang Diyos ay makapangyarihan. There is no doubt about that. Na ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos ay mahabagin. At alam natin na ang Diyos ay gusto niya ng kaligtasan ng bawat isa. Yun ay ang kalooban ng Diyos. Ngunit, ito na, mga kapatid, ngunit, hindi natin alam ang mga bagay na detalye sa ating buhay. Yung bawat detalye ng buhay natin. Sabi ko nga kanina, di ba? Hindi tinalam kung anong darating sa'yo mamaya. Pero ang Diyos ay alam niya. Hindi din natin alam, bakit biglang nagkaroon ng digmaan, between Ukraine and ano bang kalaban ng Ukraine? Bakit parang na-mental blank ako? Ukraine and? Russia. Saan pa Pastor? Russia po. Russia. Yes. And between Gaza and Israel. Thank you, Sister Joy from Hong Kong. Hindi natin alam na New Year pa lang ay nagkalindol na ang Japan. May mga bagay-bagay mga kapatid sa buhay natin na detalyado na hindi pa natin nalalaman. Pero anong gusto mong puntusan ngayon, Pastora? Okay? My point is, there are things that we know in general. Hindi pinapakita ng Diyos yung mga detalye. Pero ito ang sigurado, that in all things, for we know that in all things, God works for the good of those who love Him. Pag sinabi nating all things, lahat ng bagay, nagtatrabaho ang Diyos. Kahit hindi mo alam kung ano ang darating, pero sigurado tayo na may ginagawa ang Diyos sa lahat ng bagay. Kilala niyo mga kapatid, kung hindi man papakilala ko sa inyo, siguro ng mga bata tayo, meron tayong mga naririnig sa kwento ng simbahan. Si Joseph po, isang araw, napakaganda ng kanyang buhay. Isang araw ay talaga namang parang wala siyang kaproblema. And then suddenly what happened to Joseph was, he was sold by his own brother as a slave to Egypt. Diba? Binenta siya mismo. Lamang
his own blood, binenta siya. At hindi lang yan, mga kapatid, pagkatapos siyang ibinenta, naging katulad niya kayo na nandiyan behind bars. Ang kanyang pagkakulong ay hindi ito naging matuwi. I mean, it is not unjustifiable. Him being behind bars, he was an innocent man. But yet, he finds himself behind bars. Genesis chapter 39, verse 20 to 21. Ano ang sabi doon? Joseph master took him and put him in prison. Basahin niyo na lang kapag meron kayong oras kasi maikli po ang aking pag-share, mga kapatid. I'm just giving you some highlights of the things that in all, sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, all. Lahat, no? In all things, God works. Kaya balikan po natin. Genesis chapter 39 verses 20 to 21. Joseph's master took him and put him in prison, the place where the king's prisoners were confined. But while Joseph was there in prison, verse 21, the Lord was with him. He showed him kindness and granted him favor in the eyes of the prison warden. In all things, hindi mo kapatid inaasahan na ikaw, ang sarili mo, you find yourself behind bars at this time. Or siguro, kapatid, ay iyon din namang deserve or expected mo dahil may kabayaran ang lahat ng pagkakamali na nagawa natin. Sa salita ng Diyos, ganun din po. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero may pangako ang Diyos. There is a promise of God that we can hold on to. Ngayon pa, mga kapatid, na nakakakinig tayo ng salita ng Diyos, may pag-asa sa buhay natin. Dahil, bakit, Pastora? Because we know, this is one thing that I know, that in all things, God is working for good. Ibig sabihin, in all things, kahit hindi maganda or magandang na pangyayari sa buhay mo, ay mayroong ginagawa ang Diyos. Tignan nyo sa Genesis chapter 20, 50-20. Noong panahon na yon na si Joseph, ay nagkaroon na sila ng they had another encounter with his brother na nagbenta sa kanya. Makita mo kaya yung nagpakulong sa'yo? Makita mo kaya yung gumawa ng kasalanan sa'yo kung bakit ngayon naghihirap ang buhay mo? Yung mga ganun ba? Anong mararamdaman mo? Diba? Minsan, by nature, panibugho, no? Revenge. Ganon. Ang isip in natural sa isang tao. Pero tignan niyo ang response ni Joseph. Ito, tignan niyo mga kapatid, ha? In all things, God works. In all things, that means in the beautiful times of your life, or even in the most unpleasant times of your life, God is still working. Genesis chapter 15, verse 20, ang sabi ni Joseph, you intended to harm me. Just like the enemy had intended, there is only one job description of the enemy, and that is to steal, to kill, and to destroy the people of God. But God had intended it for good. Ito, dapat maunawaan natin. God, even if things are not right with us, ito yung pangako ng Diyos na hindi nauunawaan ng bawat isa. Paano maging maganda ang aking kalagayan? This is my situation now. Ito na yung kalagayan ko. But even if it has been intended to harm, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Hindi man siguro kayo katulad ni Joseph that is
because of His sacrifice, kapatid, no? Because of His sacrifice, marami ang naligtas dahil during their time, nagkaroon po ng 3 taon na paghihirap ng nasyon nila. So because of that, they had been saved from this poverty, from this taggutom. Now, sabihin mo kapatid siguro na ang pangako ng Diyos ay gagamitin niya. He will use everything that happens in your life for your benefit, whether it looks like or it seems like wala nang malulusutan, parang wala nang pagbabago, parang wala nang pag-asa. Ang Diyos ay ang pangako niya ay He will use everything that happens in our lives for our own benefit. Hindi ba masaya yun na pangako ng Diyos? Hindi ba tayo natutuwa na kahit sa mga masamang desisyon natin sa buhay, kahit na yung hindi kaaya-ayang naging desisyon natin sa buhay that brought us into our situation, in your situation like this, yung sitwasyon mo na yan, kapatid, ginamit yan ng Panginoon. Gagamitin niya ng Panginoon for your own benefit. Tignan mo na lang ang sarili mo ngayon, kapatid. Bakit ka kaya nandito nakikinig? Siguro yung iba napipilitan. Siguro yung iba, you have no other choice. Yan ay ang paggalaw ng Diyos sa buhay natin. God used that situation in your life. Why? Because He had used your situation in life for your own good. Even if it looks like hindi maganda. If that is the way of our thinking, or if we have established that in our minds and in our hearts, sa isip natin, ay napakaganda, nagiging positive tayo mga kapatid sa pagtanggap natin kung anumang klaseng darating na pagsubok or mga pagpapala na darating sa ating buhay. Okay, that's the part of God because my time is already sinignalan na ako mga kapatid. Ito lang ang sasabihin ko sa inyo. For we know, and now I know, no, and you know, alam mo na, sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagalaw, nagtatrabaho sa buhay mo, sa ikabubuti mo. Pero meron tayong part na gagawin. God will work for the good of those sino? Those who will love Him. Yon. So yes, ito yung pangako ng Diyos. Pero kapatid, meron ka din namang responsibility na gagawin. Para matanggap mo yan, yung pangako ng Diyos na nakalaan para sa akin. It's there. Yes, it's available. Pero meron kang dapat gawin. Napakasimple lang. Simple lang kapatid ang gagawin mo. Mahalin mo ang Diyos. Because He said that He works for the good of those who love Him. Hindi naman mahirap mahalin ng Diyos. Mahirap bang mahalin ng Diyos, kapatid? Tama. Salamat for responding, mga Valenzuela sisters. Hindi mahirap mahalin ng Diyos. So that's it. Kung gusto nating matanggap, sabihin mo, hindi mahirap, hindi ko alam kung paano mahalin ng Diyos. That's an excuse. In 1 John chapter 4 verse 19, we love because He first loved us. We know how to love. You do not teach yourself to love because it is by origin that we know how to love. The moment that we were born, alam na natin kung paano magmahal. Kasi minahal muna tayo ng Diyos. So in response, hindi mo pwedeng sabihin, I am a person that does not know how to love. It's an excuse. Kapag tayo ay mayroong pananampalataya or nakakakilala tayo sa Panginoon, mga kapatid, it will be easy for us to love. And that love that we have, gamitin natin ito, mga kapatid,
love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Pag sinabing with all your heart, with all your mind, with all your strength, kailangan kapatid, merong ebidensya yung pagmamahal natin sa Diyos. Amen? How I wish I can share more. How I wish everyone is intently listening. I see some movement there, kaya masabi ko, pag ako ang nag-share, maganda yung nakikita ko yung mga bawat isa. Salamat sa mga kapatiran na nakikinig at talagang intentional na nakikinig. Sa araw na to kapatid, ang pangako ng Diyos mapapasa iyo. You have to believe. Amen. Thank you, Valenzuela, the female dorm. You have to believe that God is going to do something. Nag-uumpisa ang bagong taon. When we start the year right, the Lord will end our year right. Babalikan mo kami, kapatid, sa isang napakagandang testimonyo dahil sa mga darating na araw, matatanggap mo ang napakagandang pangako ng Diyos sa iyo. Amen? Praise God. Hallelujah. Come on, everybody, let's just give our hand clap offering as a way to show that we are really worshiping God and we believe what God's word is telling us. Amen? Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos.